Tanan ka, Lord. Sa tanan ng mga problema, walay bakong kamay, that you're not able to meet our needs. Because you promise that you are our refuge. As the Psalms 46:1 verse said, ang Diyos mao ang atong balangkay. Siya ang atong kusog. Usa sa katabang sa kanunay. Ug andam sa tanang panahon. Sa tanang panahon sa atong kalistan. Thank you, Lord, for the promise. That even in the midst of chaos, both inward sa relationship na sa inyo, even sa palibot na mo, Lord, we will have safe security dahil sa imong presensya. Kung sa imong presensya, di mo wala yung puso. Because tulungan ka. Ang
alone in our strength. Ang tinood na kalipay, kung nothing in this world, makasatisfy sa among desire, only you, Jesus. In church. Lord, you have heard, ang imong mga katauhan as they utter their praises and worship, given nilang mga prayers. Salamat, Lord, that you have your own way, of meeting their needs. Salamat, Lord, that we can worship you, declare who you are sa mong kinabuhi this morning. Magapatayon ta, Lord, na mag-minister sa
Praise the Lord. Maayong butang mga igsoon. Let's prepare our hearts. Hello, heb mga WM. Hello, WM. Happy WM Sunday. Thank you so much nakaron. Nakabuntago, naka-appeal ko sa team nga naka-red. Okay, so praise the Lord. Sa iyahang kamaayo sa atong kinabuhi. Sa atong pagsugod mga kaigsunan, manindog kita. Kay ato akaron pag-ampo ta pasalamatan nato ang presensya sa Ginoo karon kabuntagon. Lord, we thank you for this wonderful morning nga naa kami karong Sunday nagkahiusa nag-fellowship uban among mga kaigsunan. Salamat sa tulong nga among madunggan diha kanimo karong kabuntagon. We give you all the glory. In the name of Jesus we pray. Amen. Makapaglingkod ta mga kaigsunan. So welcome ato mga kaigsunan, young people. We have our WM, we have our MM, children, and everyone nga naakaroon na kabuntagon. So praise God for giving us second Sunday of the month of July. Shall we give God a clap of praise? Hallelujah. And also we praise the Lord sa atong mga worship team na naakaroon diri. We praise the Lord for His goodness sa ilang mga kinabuhi. No, grabe kayo ang message na Ginoo sa mga kanta mga kaigsunan. We are going to wait for the Lord. Ako yung gipicturan diri ang lyrics mga kaigsunan para dili ko makalimot. Ang ingon ang lyrics diri mga kaigsunan atong gikanta nga Bisaya ganina, maghulat kita, maghulat sa mga saad mo. Mo ba to mga kaigsunan no? Ako magahulat sa imuhang saad Ginoo. Okay, ang atong theme karon sa ato ang pagahisgutan, that living out our faith. Living out our faith. Ako giingon diri mga kaigsunan, unsa may meaning dayon living out our faith? So inaas ato ang text na as James chapter 2, 14 to 26. Living out our faith means putting our trust and confidence in Jesus Christ into action through our daily lives. So ang atoan di ay living out our faith, ang atong pagtuo meaning ani nga ang atoan di ay pagsalig, atong pagtuo diha sa Ginoo, we will put it into action. Amen. Nangutanan ko sa mga estudyante, unsay meaning sa verb. Verb gid ang ilang master kaayo. Verb is an actual word. Okay, ingon diri, ang living out our faith ay dili lang dili siya nga nakabalo ka, nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, kundi dili lang nato ikaw nagtuo gid ko sa Ginoo siya kung manluluwas, pero ang living out our faith di ay is also obeying God's command, following example, and allowing our faith to influence our thoughts. Nagtuo ka, nag-declare ka, ang imong pagtuo buhi, kinahanglan day ani ma-influence ang atong una-una, dili lang taman sa ato ang bakba. Also, ang atong attitudes and our decision ug ang atong mga action, di ay mo follow through. Are you there mga kaigsunan? So, here akong padayonon, living our faith means demonstrating Christ's love to others. So, ang ato ay pagtuo, dili lang di ay ni sa istorya lamang, kundi we are here to share Christ's love to others, serving those in need, sharing the gospel, forgiving others, and also choosing righteousness and remaining faithful to God in every circumstance. So, maoday na siya ang living. Okay, in our introduction, last month we learned that faith comes by hearing. Amen ba mga kaigsunan? Kay last month magsulti man ta nga, pinaagi sa atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. In Hebrews 10:17, faith comes by hearing and hearing from the Word of God. Diha nato na ibaluan ang ato ang pagtuo, naluwas kita pinaagi sa atong pagpaminaw sa iyang pulong sa Ginoo, and the Lord and the Word of God teaches us nga we are going to follow Christ. We are going to accept Him as our Lord and Savior. We are going to accept the miraculous, wonderful ministry of the Lord
that He died on the cross just for everyone, once and for all. Ingon din mga kaigsunan, we also share the truth of the Bible with others and introduce them to Jesus so that they could receive the gift of salvation through faith in Him. Amen pa mga kaigsunan, are you there? So mauna nga to ang gihisgutan last month as we spend time in discipleship. Are we doing this? Studying the scriptures and fellowship with our brethren, our faith continues to grow. Kuhita imong abay. Nagpadayon ba nga imong gi-work out ang imong faith? Kuhita imong abay istorya ha. Nagbuhat pa ka ato ng mga butang. Amen. However, our faith is not meant to stop at learning. Dili lang dahil tama na nakadungog ka, yes! Gibikas sa Ginoo pinaagi kang Moses ang dagat, dili lang dahil taman di atong nadunggan. Dili lang nato taman na i-share na, yes, gitagaan sila mana sa desierto, yes! Gipagawa sila sa plague, pinaagi sa mga alagad sa Ginoo sa panahon nila Moses, dili lang dahil taman diha. Dili lang dahil taman na natong pagtuo nga, yes, naluwas ko, langit na ko. Whatever will come my way, langit na ko. Ang akong pangalan na sa Revelation, gisulat na dito sa libro sa kinabuhi. Dili lang taman. Our faith, dili na ito pwede taguan, ibutang sa box, ibutang sa balay. Sa balay, Kristohanon ko. Pag abot na ko sa espilahan sa kong trabahoan, goodbye. Jesus, diha lang sa kakay. Kinahanglan ka na ko dito sa balay, dili sa akong work, kaya na ko. Dili pwede sa akong trabahoan, dili pwede sa akong ispilahan. So in other words, mga kaigsunan, we are going to share, we are going to step our faith nga wala na contain sa isa ka lugar. Are you still there? Hello? Inay mo ang abay. Dali rani. Dali rani. Kuhintay mo abay, dali rani. Alright. So here, however, our faith is not meant to stop at learning. God called us not only to know His Word, but also to obey. Hinay mong abay, obey. Sa left side na sad. Left side na sad, kinabunog na ang right side. We are called to obey. Okay. Faith becomes alive. Faith becomes alive. Ang imong pagtuo buhi sa panahon na ang ato ang napunan sa pulong sa Ginoo, we put it to practice. Mo bitaw ang mga college student, si Hanabay, pag-ura man siya naka-o on the job training na human o si Junel, dili man na sila makagraduate kung dili nila mahuman ang subject na on the job training. Kaya ang ilang natunan sa 4 years, they will put it into action. Kung saon na lang Junel, nga tama na ka sa theory kani mga engineers si Rizalo, silang James Roy, mga engineer man sila. Ang saon na lang nato ang ato ang natunan, theoretical knowledge kung wala nato na put into action. Basin ang tulay, kaisa ra nga bagyo naguba, ay wala nato na put into action what we have learned in the classroom. Same with our faith. Lord, basket pag naipagyo, di kini malunod akong pagtuo kay anchored kay Jesus. Wala man ipot into action and into test. Nakawatan ng kag 1,000 hallelujah na imong pagtuo. Kay wala na to nagistingan ang ato ang mga pagtuo. Are you there mga kaigsunan? Hello? Or for example, okay, naana akong faith. The big ang nasa Bible nag-ingon man nga, God called us to love other. Naunsaon man ako ni pag-love, Lord, nga kuan man kay ni siya, dili man ni siya worthy, higumaon kay mungkutan, pala away. Sige panglibak, inay mong abay, ang imo na pong right side, God called us to love others. Wala ko'y nadunggan, wala ko'y nakita na nanguhin sa imong abay. So we need to show our faith by forgiving those who have hurt us and by helping those in need. So we put it into practice. Sampang naminaw ka sa pulong sa Ginoo, we are going. Muna na pa, mana si Pastor o si Mami, kani-kani ito natunan karon dito sa church, pag-abot sa balay OJT. Love
others about sa balay, na analayin kay nasaan, ang imong one of the family members. So we need to put it into practice. Another, when we learn that God wants us to share the gospel, we put our faith into action. Unsay pamaagi na ang sugo sa gina-share the gospel, unsaon man nato nga we put into practice. Yes, we need to share. Next, God called us to serve. How are we going to operate our faith into action? We are going to serve others in the ministry. God wants us to be generous. How are we going to put our faith into action? By giving our resources to support God's word. And also, help those who are struggling. So, yung ana din mga kasulang practical. We know it already, but usahay malimtan na to. Next, when we learn that God command us to pray, we are going to pray for others, and we are going to pray for our pastor, our church member. Alright. Today, the book of James teaches us that genuine faith is only heard or confessed. Wala lang nato nadungkan ang genuine faith. Wala lang nato i-confess na, Lord, nagtuo ko nimo that you answered prayer, that you do miraculous way, that you will heal our diseases, and you will answer all our concern. So, ang faith it is lived out through obedience and action. Let us discover how faith leads us to deeper level of devotion and obedience to our Savior, Jesus Christ. Number one, our faith should be responsive. Inay mong abay. Our faith should be responsive. Okay. Ang ato lang pagtuo dapat di ay action, responsive. Okay, sa lugar na ito pagkahimo, according to James 2:14-17, if a brother or sister is poorly clothed and lacking daily food, James asked ganina, if someone says, go in peace, be warm and filled, but does nothing, what good is it? Sige, sister, ato na, gitugnawan ka, ako mga pag-ampo nga, ikaw, karon, dili tugnawon, nga maayo ang imong puloy-anan after you pray. But, ang problema, mga kaigsunan, atong gi-ignore ang iyang pagpaminahanglan. Is that a faith that is responsive? Okay. So here. So what we should do, we should make or give the best we could be, or we could give. You are the answer to His prayers, and you are privileged to be used by God. So mga kaigsunan, our faith responsive when the time that we do not ignore people's needs. Hello, are you there? Hello, children of God. Real faith sees. Kung genuine atong pagto, nakita nato ang needs sa atong mga kaigsunan. Number 2, real faith cares. Yes, luuya man kaayo aning niya. Sister, mag-amputa. Pero we become responsive when we choose to sabot together with WM. Usa kaya inganya itong buhaton mag-amputa, but we need to give something. Para karon atong igsuon, no, ang anak ni Jingjing tawag pag-ura ginato ni bali nga church member gikan sa youth. Yung anak na admit sa hospital atong Sabado tungod sa high fever nga 10 days na. So, we communicate. Ato silang gisend sa group chat gidala sa pag-ampol. What could be our responsive faith in that situation? What is it, mga kaigsunan? We need to check on them. Oo, ayaw ka bala ka ipa-admit na sa Madonna kay manangayo tagtabang sa DSWD.
6WD, kinabot itong agaw ni kanang Jane, ay nag-agaw ni Lebanese si Jane, at itong magtinabangay ta. Amen? 10 days na good. And we can sabo together na. Can we send fruits? Can we send our presents? We will visit. That is our responsibility. We seize the faith, not just imagination. Hello, are you there mga kaigsunan? Kabalo ba mo? 20 years namang gid ko diri sa church mga kaigsunan. Gikan pa ko children, young people, na minyo nagkaanak na WM. Akong nakita na diri nga church, dili man gitanan no nga dato gid kaayo nga kanang yung normal ba. Pero makita na ako mga kaigsunan, we are responsive. Nakakit siguro tayo nga na si Pieta. Pero akong nakita nga, kung unsay kaya na ito, mahatag, we can give. Nabitong may tumawig, suni nga ni, no? More response na. Na yung mga bay, salamat, igsuon. So, dili kita mo mananihang kung dili na ito, ang puhit ang tanan sa itong apay. Hallelujah! Are you there? Gamay na ni sila ng church, no? Pero they are responsive sa need. Ginagmay. Dili ba siguro nag-require of 5,000 grocery items? Food Panda pwede? Asa ka nga rin sa Maduna karon kay nagpasend kong Food Panda. Perfect, I know? So our faith should not only focus on spiritual matters but also responds to practical needs. Amen. In that gesture, ma-appreciate sa itong igsunhan na. Nakita ginako ang mugma sa Ginoo sa iyang gesture. No, just recently, we visited Florida, pinanganak siya sa Madonna. Praise the Lord, kay safety in delivery, o ba ng iyang baby o siya. Maski dili pa dito right time magkanak. That's our gesture of appreciation and love. And prayers to our brethren. So, in example, Annie, that our faith should be responsive. Visiting a sick church member instead of only saying, I will pray for you. Pero mga kaigsunan, usangay, dili man ako ma-reach out. Gabi na si Mami Pastor, dili pa natin mag-open o messenger. You can call your president sa youth. Karen, Ati Apay. Sa WM, ako uban ng mga officers. Sa MM, si James Roy naman karoon ang sa MM department. Together with partnerships. So, you can tell. Di man ta pwede manag na nga. Hala, birthday ra ba sa akong bana karon wife or brother? You can chat sa group chat. Kay dili na po tanan maatubang ang tanan. So we need to work hand in hand para nga mabalik ang Ginoo magtinabangay ta nga dili ta maluya kundi we will persevere. Ina ang imong atubangan magtinabangay ta igsuon. Dili pwede nga solo flight ang atong pagkakristohanon kay dili nato pwede nga huy sis birthday ba ni karon ni kuan ana ba kay dili kaya nato matanaw ang tanan kay everybody is doing something for our family. We are also busy. We have a lot of responsibilities. Mga igsuon, is still there? Hello, naa pa ba ta? 10:38. Dalik ra ni mga kaigsuonan kay scripted ang atong wali. Encouraging someone who is discouraged. Honestly, Pastor, 2 a.m. namin ang kauli sa balay gabi kay na ami gibisitaan. Dili na to church member, just a family member nga ni-encourage sa work of ministry. 2 a.m. na si Sky, kay sige naging hungry and sleepy. Sky, laban lang ta Sky. Kay we are in the ministry of reconciliation. 2 a.m. Pero nakaligo, bebo ko igsuon, mas pag alas 6 na ko kape, nakamata. So we are going to encourage our family members, struggling family members with groceries, encouraging someone who is discouraged, and giving time to mentor a young believer. Pastor, isa kayo itong John Maxwell? Mentoring mo to Pastor no? John Maxwell, nagpagay silang Pastor Nino. At mga church na the Lord, we are so rich, kinahanglan lang ginato o take time. Giving time to mentor a young believer. So mga igsunan, pagsaba lang mo, we are so rich in us. We are here, ready to assist. Hello, are you there? Di ba, Ati Apay? Katong sa pala niya? O, di ba? Moto, giunhan na to niya Ati Apay ng ministry. We are expert. Na tayo mga expert dili sa field.
mga kaigsunan, dili lang sa spiritual appeal po sa mga technicalities sa business corporate world. Alright, helping someone find work if you have the opportunity. We appreciate, no? Silang Archie, silang JR Villanueva, magkuhan na sila, uy, kinsay nang ginahanglan diyan, nang ginahanglan diri. So we are helping someone. Amen. So say with me, our faith should be responsive. Okay, make it louder. Amen. Our faith should be responsive. Next, mga kaigsunan. Jesus did this. He preached the kingdom and fed the hungry. Diba? Si Jesus, niadto sa field to minister the good news. Kaya ang mga tao sa unang panahon, puno sa mga sakit, puno sa mga demon possessed, kaya nagtuo sila o mga black magic. Mo-follow ko dito kay pag-anon ang future na puno sila sa mga black magic, mga tuo-tuo. So, si Jesus ni adto sa field to break, according dito sa Old Testament, to break those people nga tanan nagapos ani nga mga balatian, sickness, darkness. Pero at the end of the day, He reached for those people kaya nakita niya nga they are hungry. Jesus fed the 5,000 people with loaf and fish, bread. Wala pa'y labot ang mga kabataan. The same, in Matthew 25:35 to 40, He fed the hungry. In 1 John 3:17 to 18, He said if anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech, but with action and in truth. Galatians 6:9 and 10, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have the opportunity, let us do good to all people, especially those who belong to the family of believers. Amen? We are going to help. Kami sa kong mga igsuon, na tinabangay with me. Chat diri, ana. No, ingana. First, kinatong tabangan ng atong family member and our church family. Let's move on. So, our application sa our faith should be responsive. Our faith should move our hands, not only our lips. Hello, are you there? Our faith, ang goal sa itong faith, should move our hands, not only our lips. Yes, I believe the Lord will provide our needs. Pero daghan kag kwarta. Katong mga eksone mo na sa mga pagpangina na daghan kag kamunggay sa iyong balay. Wala lang yun mo ang imong kamot na mamutlo, manguha o kamunggay o ihatag sa igsoon na nagkinahanglan. That is not just faith na gi-confess, kundi our hands should do the work. Hallelujah! Amen! Dili necessary nga thousands of bills kay wa man taan ang tiyo, no? Di ba sa tapoy ni na po isa ka hektarya yung taiwa 100 SQL, praise God. Di man pwede nga na kahit whatever we can. Mo bitaw nang if you will be kanang masaligan sa gagmay nga butang, masaligan tas dagko nga butang. Ano man, the Lord will test the attitude of our hearts. Amen. Kapag kiyatan yan ti Diyos sa iyang classmates Bible School, thousands to i-assist. Kaya mauman to ang nasa iyang pocket, ako kay hundreds naman. So ang ako gayong ma-extend sa nanginahanglan, dito rin kay cost 100. Mauna kung sa kagamay ang nasa kong kamot, the Lord will bless because we give, we help other people. Samot na itong igsuon na ito nga sa congregation of believers. Hallelujah! Are we still there? Amen. So next mga kaigsunan, we will move to our second point. Our faith should be seen through our action. Ganina, it should be responsive. And this one, it should be through our action. Sa atong lihok, sa atong attitude. James 2:18 to 20, show me your faith
apart from your works, and I will show you my faith by my word. Our faith is invisible. Nakita bang imong pagtuo? Kung tan-awon na itong isa ka tao, dili man mo makita nga kaniyang pagtuo kay can move. Ang iyang pagtuo kay sama sa mustard seed or sama sa kagamay sa bugas, di ba ito makita? Kaniyang pagtuo, bitaw ani nga igsuot kay makamove on mountains. Dili, no? Basic. Uy, tan-awon na ko ni si Sis Melay. Grabe si Sis Melay ba? Ang kaniyang pagtuo, makamove on mountains. Dili, no? Ang ato din pagtuo is invisible, but our actions make faith visible in that person. Makita na hindi mo nga iyang pagtuwing, ani ka tungod sa iyang action. She lived her faith into action. People cannot see what is in our hearts, but they can see how we live. Our obedience is evidence that our faith is genuine. Atong example, someone who believes forgive those who hurt them. Remains honest even when nobody is watching. Di na ko malilitan ni Sis Nancy sa una, bago pa man ni ato manag-uban. Siya sis, kay sa Japan, nanigikan ni Sis Nancy ng word. Siya sis, dito bitaw sa Japan, dili ka pwede sis nga, nag-stop bitaw diya sis, ang sa sis, traffic light man to, no? Siya dili siya ka pwede nga, naka-red ang light o niya, ni baklay-baklay ka sa Japan. Kay sa unahan na ay pulis magulat ni mo. Kaya naka-monitor sila sa CCTV. So magulat, kaya kabahala, wala daw sa kanya, nagdapat na sila dito. Gikan sa trabaho. Because, we should remain honest even when nobody is watching. That is our faith that can be seen through our action. No jaywalking. Nanilakaw, kita dito sa kanang walay pedestrian lane. So, ang tata, our faith, our devotion to Jesus is genuine when nobody is watching. Mga tanang pastor, nag-devotion ka sa balay? Yes! Pero dito sa balay, kamoras kinuwa yun. Maskit pag-apre sa Bible, wak yun. Ang kaisunan. Obey God's command to love difficult people. Lami pag-ipining kumoto niyang nawong. But because the Lord commands that we need to bear each other's burden. We need to love difficult people. Di na ko baligtan sa una, ano yung person na release na. Kung makita nila na siya, remember, di na ko yung gibuhat si Puang. Pero the time that I allow the Lord to heal my indifference towards the people, na-appreciate na ko. Hala, naluoy, nag-iig sila ba? Muna'y magdita siya sa Puang kay, naday kakulangan sa iyong pamilya. You will see the good side of people when you allow God's love nga maoy mag-hover, magharit sa imong kinabuhi. Basta bitaw na ay difficult people, nga tagbuan ako sa workplace, muna na nagitawag nga, we will become investigative. Mao siguro nga magdita ni kay ulang guro ni kwarta, dagan siguro ni loan, wala siguro ni breakfast kay walay kwarta. Yes, ana mag-advance na lang ako una. Because the Lord sees the good in us. Kaya kung gitanaw lang ito sa ginotong paggadautan, murag wala maluwas na to. Kaya namin tayo gitawag na silent or secret. Natay mga sikrito, way na kabalo. Natay sikrito nga attitude nga. Kung naata sa public, dili na kita. Hello, are you still there? Kaya mong abay na, papakadiyain ko. The Lord only sees the good side. The good in us. So, ana po doon tatong pananaw sa mga difficult people. Laoy, nilad doon na siyang batas ng dalo. Pero mas nakita man ako ang gugma sa iya sa Ginoo, mo nang matingala kayo, heal immediately. And ito na mo na-learn. Kung wala din Ginoo sa imong kinabuhi, makapangmampras ka, makakumag kikag simot og nawong. Pero God is here. The Lord is good and the Lord loves us beyond measure. Palakpakan na ito kung Diyos mga kinabuhi. Amen ba mga WF?
Sa akong klase? Ha? Nga nagpasok ka daw kay Diyong niya tiibilin nga daw ko no, wala yung nag-quote ng dali. Sa itong estudyante, everyday kakalate. Ang reason, mga wala gid alam, labi lagi kaingon niya. Kisa may mas busy sa atong, I'm a mother, I'm a student, I'm a cooker, rice cooker. Pero wala lang, lami na kayang rason. Pero we need to see the good side of every individual. Alam mo ba? Sige ha. Pero, chatan ako imong mama ha. Pero ang pasabot ko atong pag-chat ako sa mama, i-report na ako yung attitude. Pero maayo akong explanation. Chatan na ako imong mama nga tabangan ka nga kung alam imong cellphone pukawon ka. Pero kung imo yung tanawon, kung nga walay lipod-lipod, ang akong gusto may tabo ato, nga maulawan siya kayang mama mga sabag niya, pero in a nice manner. Hello, are you there? Praise the Lord. So, muna nga, our life is changing because we live our faith into action and with intention that our life be changed kay mga pinasaylo rata. Hallelujah! Mura gamay na nga minuto, maundang nagkuigsuon. So here, serve faithfully even when no one notices. Pero tsada gapon to ati apay nga na may mo, I appreciate you. Pero, continue to serve the Lord even wala manotice. Akong giinan akong estudyante. Tanaway mong abay, pero tanaway mong abay. Tanaway mong abay. Ayaw na, daw ga imong abay, kaya basi mahimo ng presidente sa Pilipinas. Grabe pangatawa sa mga estudyante. Ayaw na, kay basi ka na imong gisaway-saway nga maot, mahimo ng model na sama ni may magintata. So, kada ato mga kaigsunan, dili na sila mo bully sa ilang classmate. Kuya nagkamino si basi mahimo ng presidente sa United States of America kay dito din nagipanganak. Gikuha lang, nagikawat na siya, ha? So, sukad ato akong estudyante. Maskin ako ang ma-advisory or ma-subject na ako ng mga estudyante, dili na nila awayon ng classmate. Whoops! Kanay mong giaway, mahimo ng artista, timan Panawa na din yung classmate, lagi mang noo. So, if the Lord can turn our tables. Something is good going to happen. Sa to, ako nang dita mang daog-daog, ang akong mensahe, ayaw kami si imong abay. Kay kung ang Ginoo manimalos, kay siya mutugan Ginoo, impas gida. Kay ang tao, ayaw kita manimalos, allow the Lord. Kay God sees our life and our future. So here, our faith should be seen through our action because in Matthew 7:16, you will know them by their fruits. The character is revealed by the fruit of our lives, our actions, our attitude, and the result of our conducts. The Lord, the people, your students, your office mates, your church mate, your family member will know your fruit. Kung unsa ang punuan, mao ang bunga. If our life is rooted sa Word of God, it will show action. Kung ikaw apo, dili ka na pwede na ang imong bunga ng imong santol. Same. It will reflect. It will result. Pero di man ka plastikan. According man gud nila sa una kung ikaw nga person, hilig ka mo correct, mga saba, pagtuo sa uban. So man nga Kristohanon nga yaw-yawan man. So man nga Kristohanon nga buntag pa sa'yo ng wan. Ay, pangilip ka naman na eh. Ano, no? It should be. Muna kami nga mga estudyante, pasok communication students. Hala babe, leba ni Ate Apay, Casey. So kinahanglan, you need to communicate it well. Pwede ta mga saba, according sa Proverbs, mga kaigsunan yun, sa ito nga, asa ganyan siya? Yes, the abundance of the heart, the mouth speaketh, and open rebuke is better than secret love. Mas mayo to nga badlungon siya, kasala siya,
Kaysa nagpadayon siya kinabuhi nga iyang padulngan distraction nga mao ang perno, nga mao ang distraction, nga mao ang judgment sa Ginoo. Yes, sister. Sige ta cuties, maayo kay mong gibuhat pero ang dautan nga iyang gibuhat wala nimo gi-rebuke, dili na makapahimaya. It will not give the person the future that we are heading nga mao ang langit kung wala nimo siya gibadno. Yes, sister, maayo na imong gibuhat. But open rebuke is better than secret love. Pero dili ibutang sa Facebook. Yes, among silingan kay dapat gini siya kaniyang everyday anig yun ayaw. Tuuli siya i-correct in a way nga makita ang gumas niya. Yes, sister. Grabe na kung kahimantanon. Pero maayo mo pagkahiman tayo kinabangkubi ako. Pero kato sa iyaha di ay iwan siyang i-review in a nice way. Kung dili ni mo badnoon ang isa ka Kristohanon, sa sayong bayang binuhatan, paninglan ka, you will be accountable. Sa padulngan sa imong igsuon kay imo ra silang itolerate. Akong classmate bitaw sa college, dagdag ko classmate ng mga part sa LGBTQ kay muadtugid sa kuha. Mga bayo. For the term, sorry for the term, but pero okay, acceptable man ang term. Ano nga hilig bang kamagdundon sa kuha, nagapangasabaan? Ayaw pag-isip-isip, huwag kay angay. Dili makadesign sa Ginoo mo na akong classmate. Akong classmate sa una nga mga LGBT kay wala kami ng galitan, wala na ako sila na Bible studyhan. Muna ko magkita mi sa reunion, naasa ti Lucille. Dili na sila mag-cross-dress. Kabalo sila, wala na ko sila gi-judge, wala na ko sila nga gi-down, nga maimpiri ko wala. I'm telling them the pros and cons, kung ilang life magpabiling anak. And we have it at Tipay because we are a communication student. We need to speak with a context, not with judgment. Unang may anak ko, ayun ko na-invite na akong speaking engagement kay communication graduate ko daghan kay context na itong agian malangan ta. Because we will not jump into conclusion without trying to ask and understand the context of the story. Kay mahimo taan nga false teacher. Hallelujah! Are we still there? And the last one is so. Wait, so, pag-check ko din ako, ang live, wala man na po po. Hallelujah. So now here, ang atong supporting verse, sa ganito makisunan, our faith should be seen through our action. In Matthew 5:16, Jesus teaches believers to let their shine through good deeds so that others may glorify God. Dili necessary makisunan because a mother is struggling, nagkakabigay ang concern. No? Pero, our life na mo flow good, na rooted from the Word of God. Diligid siya perfect. Kami bitaw ni Jay, diligid ni perfect. Kami as a parent, no? Pero kitang tanan, we live under God's grace. No, na nga, dili kita pwede nga siya sa'yo. Everything is by God's grace. We need to understand that. Bitaw, tinuon, ang gugmas Ginoo, wala kitang gihugman. Ako gin-perminti sa panahon nga kami nga mga igsoon namin mga problema na finances. Number one, mag-ino kay daghang magitang life nga mga kanang struggles. Ako gin-perminti ano na ako mga igsoon sa group chat. Kung dili tungos Ginoo mga kaigsunan, ako mga itong problema dahil tagpagulbol sa kinabuhi. Kung dili tungos sa grasya sa Ginoo, wala ka karon. Kana imong naabot karon, wala na imong naabot karon kung dili tungos sa grasya sa Ginoo. So here, we need to let our good shine so that the God will be glorified. In John 13:35 says, the people will recognize His disciples by their love for one another. Inay mong abay, we will be recognized by our love towards one another. We need to be caring. We need to do an extra mile. So, mabitaw lang sa WM, pag mayroon may mga kaigsunan, na-appreciate na ko ang WM, mga itong mga kaigsunan. Pag mayroon gani ko, igsuon, kinahanglan na to ni ang need kani,
gaka-appreciate na ko ang WM, dili sila mo reply. Dili sila mo reply. Mayroon na sila simon, pero mayroon sila at the end of the day. Kana feel na ay Gcash. Oh, bitaw, action is bigger than our words. Ito, words is louder. Words are louder than our actions. No, appreciate ako. Muna mong itawag sa mga WM, mutual agreement. Okay, action is louder than our words. Sorry na sa'yo. No? So, yung anak, hindi sila maingon nga, diretso na, Gcash. O, nasend na ang 1,000 ha? Sa ganun, atong palakpakan itong mga kaigsunan. Nagsagol sa binaro ka po ikahat na ganin, no? Sa na. So here, in Ephesians 2:10, believer are God's workmanship created in Christ Jesus to do the good works God prepared for them. We are created to do good works. Hallelujah! We are created good works God prepared for us. Our application on this, people should see Jesus through the way we live. And the last one, because it's 11:2, people, faith in action changes us. Tingnan ko ganingon. Faith in action changes me. It changes me. It changes us. In James 2:21-26, faith in action changes us. It transforms our character. It deepens our relationship with God. It influences others for Christ, and it produces spiritual growth and maturity. Because faith changes us as we continue to understand, diba? We understand, we help, it changes our character. It changes us na okay. Ang tanan di ay is by faith and we can rely. Di na nagsugod ka nga, hala, oy, gibuhian man ako ang akong 1,000. Because you respond to the need. Because we are intentional to help other, it changes you. Nga na-change man ka nga, hala ka, my God will supply all my needs according to His riches in Christ's glory in Philippians 4:19. It changes you. Nga, you are no longer trusting your ability to produce wealth, kundi you trusted God that He will supply all our needs. God has given us the ability to get wealth, to produce from our skills, but above all, kung wala strength from the Lord, kung wala wisdom sa Ginoo, di nakaproduce ng money. Amen? It changes our character. It changes us. Our faith, our response, nabago atong kinabuhi. Hala, no? Hala ka, 1,000. La Lord, grabe. Sa akong kinabuhi, Lord, wala pa ko nakahatag og 1,000, but it changes my perspective in money. That my treasure, ang ako dapat na treasure, daghan dapat akong tigumon nga bahandi sa kalangitan. Akong i-store in treasure sa Matthew, dapat daghan, mas kung daghan akong kwarta sa kalibutan, nga natigom, daghan dapat yung ako ang store nga money, nga mga bahandi sa kalangitan, nga maong pagpamuhat sa kabubuton sa Ginoo. Amen? It changes us. It changes our heart. Wala, forgiving na nagiging ko karon. Kung awayan ko niya sa unang kay, kuan man kay ko. Magkita ta sa abogado, ay sana magkita ta sa korte. Karon, magkita ta sa pag-ampo. Amen? It changes us. Wala kayo makapildi na ako kung ako na yung tindog. Sa katong nahimabukan, Junil, give me 5 minutes. 125 ka mamadili sila ka OJT ilang mga anak. Kaya na problema sa department. Huy, 125 ka mama nisulong sa Vice President sa USTP. No, di ba niya mag-OJT ako anak, ay nagdalag lawyer, na ay nagdala. Ana na ko sa isa ka teacher, kaya akong hard-hatting silang Junil. Ma'am, wala mi sa 125 nag-appeal nga mo ato sa eskwelahan kaya nagpaluyo ni sa pag-ibig. No? Our response, dili na tinawhanon kung dili langit nun. Hallelujah, amen?
Palakpakan na ito ang buhay na Diyos. Kay ang mga pag-ampo mas dako kahimuan sa atong mga lakang. Muna, usahay, kung ang ato itong effort diris bulaton sa Ginoo atong pagpangabi, kung wala gani na bitaw na recognize sa tao, ayaw Ginoo, ayaw igsuon ka discourage. Because it is counted diha sa Ginoo. Palakpak atong buhay na Diyos. The little things you've done for others, wala na gikalimtan sa Ginoo, wala na ihap manggani sa Ginoo ang atong mga buhok sa atong mga buulo. Unsa pa ka, ang Ginoo iyahan nang nakita ang mga luha sa akong mata, iyahan nang nasulod sa iyang sudlanan. How much more our effort. Worship Him. Kung wala na feeling mo wala ka i-appreciate, know that it is a privilege in serving God. Out of thousands of people, isa ka nagipili sa Ginoo and you responded. WM ka nga officers, treasurer man ka, secretary ka, churchmate man ka, MMWM, wala ka na taga-value, wala ka na taga-anong bili, pero bilihon ka sa atubangan sa Ginoo. So mga kaigsunan, ingon niya dere, Abraham believed God's promise long before Genesis chapter 22, whole chapter. But his faith was demonstrated when he obeyed God by offering Isaac. His obedience did not earn God's favor. It proved that his faith was genuine. O Abraham, is i-offering mong anak na si Isaac. Pero ingon siya, ang nakapahilak sa ako sa Genesis chapter 22, samtang nag-response mo ingon dito, do not lay a hand on the boy, pag-ingon sa angel in verse 12, he said, do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. Ang nakahilak na ako mga kaigsunan, sa panahon di ay nga i-give way ang Ginoo, give me your time, give me this one, pero wala ni mo giwithheld, wala ni mo gihinangol, wala ni mo gihakog sa Ginoo. The Lord will give something for you. Wala gihakog ni ni Abraham si Isaac. But, iyan na untang dunggabot kahimuon nga offering ang iyang anak na si Isaac, ipatulo unta ang dugo dito sa burn offering. The Lord provided a ram nga nasa iyang ulo dito sa bushes. So mga kaigsunan na ay tayo nga mo sa Ginoo buhian sa imuha, ayaw i-withheld. In Psalms 84:10, those who walk with God faithfully, the Lord will not withhold blessings. Mga kaigsunan. So, ingon sa Ginoo, salamat kaayo, ingon sa angel, salamat Isaac. Wala gini mo gihapog ang imong anak sa panahon nga akong ipangayo. So look at there, ang the context afterwards, the Lord provided. So if you have the talent, if you have the calling, you are privileged. Among those people, ikaw ang gi-conviction sa Ginoo magkagamit, ayaw i-withheld. Among gift of generosity, imong gift of service, imong gift of talents and skills, ayaw ihakog sa Ginoo because our God sees everything. Palakpakin ang Ginoo mga kaigsunan. If karon nga adlaw wala na nimo gi-withheld, praise the Lord sa imong life. So Rahab believed that God, 2 minutes more, Rahab believed that the God of Israel was the true God. She proved it by protecting the spies. She is a prostitute, but her life changed because in Romans 10:17, Hebrews 10:17 rather, magani ni si Rahab no, nakichismis siya, pero ang chismis niya nadunggan ng kamaayos Ginoo, nga iyahang gipikas ang dagat, nga he overcome battles with the kanang mga Israelites, nadunggan ang kamay sa Ginoo. To, ang iyang faith ni grow, o iyang gihain ang 3 spies na nag-adto sa Jericho, kay ilang gisusi ang lugar. Rahab believed that the God of Israel was the true God. She proved it by protecting the spies. She risked her own life because she trusted God. And the result was despair. Sa katawhan sa Ginoo, ang iyang family nga ma-appeal sa nga ma-fall down sa Jericho. Both Abraham and Rahab
teach us faith is completed by obedience. Ang example na to, choosing integrity instead of cheating, remaining faithful in marriage, giving generously, sharing the gospel despite the fear, and also obeying God even when it is uncomfortable. Faith changes our priorities, faith changes our decision, faith changes our character. In Romans 12:2, Paul urged believers to offer themselves to God as a living sacrifice and be transformed by renewing of our mind. In Philippians 2:12-13, believers are encouraged to live out our faith faithfully, knowing that God is working in them to will and to act according to His purpose. And also our application for our challenge. Application, living faith transform the believers from inside and out. So, this week, our challenge. This week, ask yourself, if people only watch my action, would they know that I belong to Jesus? If only ang tao, tanawon lang nila yung character and attitude, makita ka sa imong kinabuhi na you are a saved child of our living Savior. Makita ka ng kita Kristohanon. Kung ang ilang tanawon lang atong kinaiyahan sa atong workplace, sa atong balay, sa atong eskwelahan, makita kaya si Kristo? Do not settle for knowing God's Word. Leave God's Word. Find one opportunity this week to put your faith into action. Forgive someone. Help someone in need. Share the gospel. Encourage someone. Serve without expecting a recognition and let your faith become visible. Our conclusion. Our conclusion says, James ends with this powerful word. For us, the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also in James 2:26. Abraham believed God and his faith was seen through obedience. Rahab believed God and her faith was seen through courage. They were very different people, but one thing in common, their faith was alive because it moved them to obey God. Amen? Ang naka-move nila hindi obey God. The same is true for us today. God is not looking for people who only know His Word. He is looking for people who will live His Word. May our faith not remain only in our mind, on our lips. No, dapat dili lang sa itong una-una o atong mga bakbak. May it be seen in our hands. Say with me, may it be seen with our hands. Say with me, hands. Our choices, our service, our love, and our obedience. Faith that is alive in faith is faith that acts. Let us not simply believe in Jesus, let us live for Jesus every day. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have the opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. In 1 Corinthians 16:13-14, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong, do everything. Love. So karon mga kaigsunan, living out our faith, it has our requirements mga kaigsunan, that our faith should be responsive. Our faith should be seen through our action, and our faith should be in action. Our faith should be in action. So mga kaigsunan, this wonderful day, shall we come before the presence of the Lord? Shall we stand up and close our eyes? Shall we respond to the Lord? Also, ang response na yung gusto nga, Lord, I want my faith to be responsive. I want to do your will. As we sing this song, mga kaigsunan, change my heart, O God. Shall we focus our hearts to the Lord na atong pagtuo? We will put it in a very positive way to become
responsive. If our life mao'y tanawon sa believer, could it be? Would they know that I belong to Jesus? Let's stand up and let's sing the song, Change My Heart, oh God. Shall we make it a song and reflect God's word today? If you want to be prayed for, mga kaisan, why not come over? Let's come before the presence of the Lord, be empowered by the power of the Holy Spirit. We can pray for a few minutes. Ayaw ka ulaw, igsuwan. Let's make it up with Jesus. Make it ever true. Change my heart, oh God. I challenge you to come forward. Ayaw ka ulaw if di mo nabatian ang pagkuhit sa Ginoo, igsuwan. We will pray for you. We will minister for you. The Lord. Pwede ba nimo tawagon si Jesus sa imong response sa nadunggan nimo nga pulong sa Ginoo, that our faith should be responsive. Our faith not just merely in our lips, in our mouth, but it should be, we need to move our hands to make a difference for the glory of the Lord. Shall we call upon the name of Jesus, giving Him your heart? Be honest, be genuine. Di tatabangan sa Ginoo if our heart will not respond to His call today. Talk to Him. Tell Him, Lord, what I want is this. I want to respond. Give me the courage, the strength. Na kung sa imuhang ipabuhat, Lord, I will obey you. I will follow you. I will become your child na mahimong intentional sa pag-offer sa akong kinabuhing karon. Tomorrow is too late. Today is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Lord, gamitan ni nga kinabuhi na mo, Lord, na mahimo nga intentional. And thank you for giving us the opportunity and the privilege that we can serve our Master, our Maker. And thank you, I pray, Lord, that you will bless each other to another level of commitment and devotion. Today, asa man minimo dapat, Lord, may our light shine and the people na nakakita sa mong light, mapanalinginan. Ilang makaplagan ang genuine na guma o kaluwasan. Yakan. We will become life changer because your Holy Spirit changes. We give you all the glory in the name of Jesus. Amen.
Jo to challenge us sa atong offering at time. Praise the Lord, may buntag sa makausapa. Padayon kita sa atong pagsimba, pinagi sa atong mga paghatag. Malipahin na ba ang tanan? Andam na ba kita sa atong paghatag nato sa atong buhay nga Dios? Ako'y basahon diri sa 2 Corinthians 9:7 sa Bisaya. Klaro ang Bisaya isuon busa, kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto. Ug dili magsubo o maghunahuna nga gipugos niya. Kaya ang Diyos nahigugma sa malipayong naghatag. Amen? So this morning, sa atong paghatag ison, kita maghuna-huna nga, gipugos kita, taga-Domingo, i-challenge kita, nga muhatag kita, depende sa mong kasing-kasing. You want to be blessed by the Lord? You have to give this morning. Amen? So, ingat pa sa atong mensahe nga, faith without work is dead. So, nabatay pagtuon yung takabuntagon, let's obey the word of the Lord. Amen? So, maghatag ta diri sa atubangan. So, na special offering ikan sa atong presidente nga magkolekta para sa atong buluhaton second Sunday, sa August, second Saturday. Ano na tayo fellowship diri sa church. So, diri ka kaning dako nga basket alang sa atong special offering. Ang kaning duha diri nga sa kilid sa atong mga offering o atong mga tithes na to sa Ginoo. Manindugtang tanan as we sing to the Lord. Muhatag sa kalipay. Buhatag sa kalipay, ina sa Ginoo. Buhatag sa kalipay, ina sa Sato. Ngayon na ang Diyos, sinusalita niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah, buhatag sa kalipay, ina sa Ginoo. Buhatag sa kalipay, buhatag sa Sato. Ngayon na ang Diyos, sinusalita niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Nakakutahan kalangit nun. Salamat kayo ng taknas kontuhon sa kaigayunan nga makahatag kami Ginoo diha kanimo pinagi sa among mga halad bisan pa sa among mga offering o Lord. Salamat o Dios nga ikaw makapanalangin nini, makagamit nini alang sa paglambo sa imong buluhaton nini nga dapit. I-bless di mo ang matag usa Ginoo. Declaring, O God, open heaven sa matag usa nga malipayon nga nagahatag sa ilang mga halad o bisan pa sa ilang kapulong yan kanimo rin kabuntagon. Salamat Lord, amo kang pasalamatan, lumabong himaya, ibalik kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Sister Jo, sa kanunay andam sa pagdasig ka nato nga makahatag tas Ginoo. Pagpaka nato atong buhi nga Dios, my son, o sa inyo nga mga sincero nagresponde sa paghatag sa inyong mga halad o ikanapo. Dalaygon kaayo kanunay ang Dios, my son, for a praise report. Last Sunday kasi nakadumdum na nakaangko na taong bag-o new condition nga drum set. Kadumdum ta? Quick one lang kayo. So, to follow through sa maong na hisgutan sa mga leaders, mga igsoon sa church, anang meeting last Sunday, on behalf ni Pastor Manny and the leaders, naka-raise ta og 5,000. Dalaga ng Diyos. Ni, kuan pa siya, ni exceed pa og 5,500 kay kung updated mo sa pagbasa sa inyong group chat, everything seemed to be transparent kaya na mga igsoon. We tried to be transparent unsa ang mga problema, praise report, mga announcement, naaratanan din ha. Kung naamay na kulang, pwede na nato na nga idugang dili personal sa simbahan. So,
naka-raise na taog 5,500 mga igsoon, kulang na lang taog 5,000, kay kanang 500, moment to siya ang murag pang-snack sa tuan, katong owner niya, hindi po siya dili, kay giayon niya, inana, no? So, ang deal kita ni mga igsoon, from gideal ni Pastor nga 19,000, nakuha rin nato mga igsoon, og negotiate, dalay ko ng Diyos og 10,000, asa man ta makakuha ani og 10,000 karon nga running good condition, gitarong pa, unya in exchange sa ato ang 20 years na ba to, nga drum set. So, ingana ka maayo ang Ginoo mga igsoon. So, wala na kay nabugati si Pastor Nilo na makautang ta niya og 30,000. Pero wala gid gyapon siya nakaiskapo kay nautangan gid gyapon nato siya. Dalay ko ng Diyos, di ba? Kaya naman yung gamito ng tao. So, karon mag-prank ka na lang tamay so na wala bisang kinsa sa ato dire nga walay utang. Pero ang mensahe sa Ginoo, mo respondi gyud kita. Kay naamatay pagsalig sa Ginoo. Amen ba? Amen. Nabitaw na sa James 1:22, be not only be ye doers of His word and not hearers only. So kay naanaman ang pulong kagani na atong nadunggan, dili lang po gani nato nga ato ang ipalabay, kundi ato ang yung buhaton, igsoon. Amen ba? So karon, fast forward na nagpuyo na ang kining leaders nga na-raise ng 5,000. So nag-deadline ko sa ila Tuesday mga igsoon. Pero ang kamatuoran gila na Friday pa, kay kabalong ko na mga delays sa mga lideres nato. Kaya syempre, kalit-kalit ni siya mga igsoon. And pasaylo akong wala na-inform ang body, pero kay ato naman guning gitukuhan. Mo ni ang langkang sa pagtuo mga igsoon. Nakalit-kalit ra pud sa ako na-impress katong tawhana nga daghan day mga baligya nga instrumento o ekipo. Di ba mapasalamatan ta na igsoon? Ana, so karon apiki ang uban pero gituuan na gyud sa mga leaders nga na-raise nato. So to make the story short, nakuha na nato ang 5,000. So dalay ko ng Diyos pagpakya mga leaders sa mga department, mga igsoon. No, kaya naka-raise ang WM 1,500, ang praise team 1,000, ang MM 1,500, kulang pa sa 500, no na nga dito ang lakaw mga MM. Okay. And then ang youth, nitapat na 1,000. So, okay rin yung po na. Basta kayo na-raise na ito mga igsoon ang 5,000. Kulang na karoon ng 5,000. Pero wala na kasabot nga wala na ito na fully paid. Naigigamit ang Ginoo nga si Pastor Nilo. Kaya pag-post na ko ng Monday ba ito, Pastor? Pag-post na ko ng gabi, ika ko sa trabaho. Ako yun ang gituan sa Ginoo nga makabayad kita ani last week. Kay mo man to ang akong negotiation sa tag-iya nga nag-ailan yun this week kay Friday ang pinakalas. Kay mabayaran na yun lagi ka kay siya po na ginahanglan. So karon nanawag si Pastor I think Tuesday. Praise report! Nara siya sa buntan mga igsoon. Kung ano man, dalay ko ng Diyos. Siya na naana tayo idugang sa 5,000. True kang Pastor Nilo. Salamat sa Ginoo. Niadto siya dito sa mga opisina, mga igsoon. Iya man gilalong dato, git na ninahanglan magpukwarta. Gihatag niya na to ang 5,000 dito sa mga opisina. Manilili na diri kay soba na sa simbahan ni, bayaran ra ka sa simbahan ng 5,000. Karon mga igsoon, ang hagyo ko kung kinsay tugtugon sa inyo diha mga igsoon. Atong tabangan kay aron mabayaran nato si Pastor Nilo. Wala yun siya nagpalibad kung para sa Ginoo. Muna nga, ang gasa sa Ginoo siya nga, tagaan pa siya o dako kayo nga panahon nato diri. Amen? O taas nga kinabuhi. Amen? So ato siyang bayaran. Kaya aron nga, naapabya tayo mga project, mga igsoon. So, talay ko ng Diyos, pakita case, ang maong resibo, ato ang napirmahan. Nagkita kami sa tagiya atong Biyernes. Nakaproduce naman og 5,000 pero kang Pastor Nilo 5,500 pod sa maong cash nga nadawat na mo. Muna July 10 ba na? Okay, 10. Atong Friday, no? Nagkita kami sa Ayala kay sige na siya paluap mga igsoon. Anang buntag pa lang, ko nga ay sa kay kuan, napay mo ato ng kwarta. Ato na turnover ni sa hapon sa kining Ayala Mall. Ang gingon, ako yung
gisulat na diha, acknowledgement receipt, aron makita ninyo yung transparency. This is to confirm that I siya, tag-iya, bombas man to siya, received the full payment of 10,000 pesos for the drum set pearl. Full payment, dalayan ng Diyos! Hallelujah man. Dahil ka ng Diyos, kay nakabayan na tawa na sa utang. At least, mapunan-punanan na lang ang murag. Dili ba kayo ka na bitang confident ka bubunan kay napaday palayro nun? Karon bahalang bunala na rin na kay bayad na na mga igsoon. Amen? So, kana ha, challenge na to mga igsoon. Ato ang bayaran kay aron nga mapanalanginan punta o daghan pang mga salig o mga projects para sa gingharian sa Ginoo. Amen. So salamat kaayo sa inyong impression karon sa Ginoo nga mo responde kita sa pagtuo. Daghan na kita mga pulong nga nadungog mga igsoon, tikang na lang ta sa pagtuo ani. Amen. Okay, so karon mga igsoon, kung dunay mga announcements sa mga departments, mo to ang praise report gyunan sa ato ang kaayo sa Ginoo base na pa sa praise team. Sister Ems. Good morning everyone. For the worship team, as we desire to strengthen and improve as part of the praise and worship department later, matag lang mi sa inyo, gamay lang kayo na time. Hanabin will be giving out a survey at yung mga question. So out ana ng mga tubag ninyo, we will meet with that sa worship team as a way to improve and grow and give glory to sa Ginoo. And also, next Sunday, which is the third week sa bulan, that will be our monthly fellowship sa worship team. So we will have that reminder lang sa tanan, third Sunday. Then, moto sa worship team, the other is the campus ministry. So, as I announced last time, the schedule was Thursday, pero na-move siya to Tuesday, 3:30 to 4 p.m. So, kung kinsa available na maka-join sa MUA, just, pwede na mo po chat sa GC or approach us. So, karon Tuesday, mag-start na. So, we will have a meet and greet sa mga student or sa section na gihatag sa ato for us to minister. That would be on Tuesday, 3:30 to 4 p.m. So, aside na, we need more volunteers sa musicians, worship leaders, and backup singers sa worship team. So, you can approach me and join us next week, third Sunday sa atong monthly fellowship. Thank you. Thank you, Sister M. Sa WM, naamo, mga panagtigong, pag-ampo, panagdasig, alidiri, WM Press. Ay, ang inyo din, kuhan yun, August na ba? Pangandam po, JR Villanueva sa MM. Ang sa WM is mag-announce na lang kami. Padayon na mag-apod ang raise sa money. Kaya dapat mag-apod tayo. Padayon na mag-ilahay yung mga sponsorship. So, welcome. And also, karong hapon, after ilang antimasay, we will, WM, dito sa ilang sisnanet ang ato ang cottage prayer alas 3 hapon. Sige, salamat anak mga igsoon. WM. Actually mga igsoon, atong Sunday, giuyunan sa leaders through the endorsements sa atong existing president na si J.R. Cañete, who is now based in Cebu, nga iyang i-pass on ang iyang katungkulan ni Brother J.R. Villanueva. So atong i-welcome si Brother J.R. Villanueva as the president right now sa maong MM Men's Ministry. So ato po na siya i-ampo mga igsoon. May mga announcements siguro? Sa MM, salamat sa opportunity dahil as to future plans regarding sa gihatag sa ako task, mag-announce siguro ko sa group chat sa mga MM na nakoy nauna-unaan ng mga activity o plano na to na pangbuhaton this year, kurang isend ito dahil para madiskasan ko din nato para next na coordination meeting mahatag na nato sa simbahan. Marato, thank you. Salamat, Brother J.R. Villanueva. Kinsa pa? Youth, Attorney Karen. Sa nanay kaso na atang